Ayan. So, 14 months. So, parang more likely hindi siya magre-reply. But we can try. Ayan. So, magtatanong siya when you click connect, add a note to your invitation. Dito tayo mag-a-add ng note. So, yung note na ilalagay natin dyan, makikita mo siya dito sa script. Okay? So, ito. Use yung first connection na script and then paste it here. Just to make sure lang na dapat pasok siya sa 200 na characters. So, pag ganyan, delete mo yan, mag-improvise ka. Ganyan. Yung ganyan. Okay, so, ayan, okay na siya. Pasok siya dun sa 200 and then send. Okay. So, malinaw po. So, that's one na gagawin natin. So, when we are doing yung lead generation. And then from there, so to optimize itong lead list natin, make sure lang na kapag nag-accept na siya, meaning tinanggap niya na yung connection mo. So, paano natin malalaman kung tinanggap niya yung connection mo? So, dito siya papasok. So, you can check kung parang friends na kayo or in-accept niya yung connection dito. So, papasok yung pangalan ni Lori dito sa focus folder. Okay? So, itong mga nakikita nyo down here, ayan, yan yung mga tumanggap na ng initial connection ko. So, malinaw. So, kapag tinanggap niya na, you can begin tracking these people. So, automatic, kaya natin siya ita-track kasi gusto nating mag-follow up sa kanila. And the reason bakit ang itinatrack lang natin yung mga tumanggap ng connection natin for us to know that they are using their LinkedIn. Okay, so merong movement na doon sa LinkedIn nila. So kapag meron nga, kapag in-accept nila yung connection mo, and then you can put their name here, and then yung location, for example, si Lori, you can put yung name ni Lori, and then yung kanyang location, ayan, New Mexico, USA, and then yung kanyang LinkedIn link. So, saan mo makikita yung link? Ito, yung destination URL niya. So, paste mo. And then, that's it. And then, note. So, ang note mo rito is, lagay mo first connection. So, para aware ka na, um, itong taong ito, nasendan mo na siya ng first connection message. And then, yung name mo, for example, si Vanessa. And then, yung kanyang status.
Ayan, pwede mo yan. Ito yung status ng send connection. Okay. So, basta lahat ng mga mag-a-accept, dito niyo siya ilalagay. Malinaw po ba? Nakakasunod po. Okay. Yes po. And, okay. So, pagdating naman sa KPI nyo, just to monitor yung performance nyo, then you can start here. So, meron ng mga pangalan yan. Yan, si Gladys, ayan, may mga pangalan na kayo dyan. So, ilalagay niyo yung pangalan niyo dito, and then yung date, kung ano oras kayo nag-time in, time out, and then yung total hours. The max is 4 hours or 2 hours. And then one thing na kailangan maging mindful kayo is when sending connection. No? So ayaw natin na ma-spam or ma-detect ni LinkedIn na nag-spam tayo. So paano natin ma-avoid yon? Is when we send, for example, nakita niyo ito, um, tayo dito. So, nag-search na kayo ng coach, right? Ngayon, may lalabas na mga ano dito, di ba, mga profile. Ang ginawa nyo, connect lang kayo. So, ayaw ni LinkedIn yun. Kailangan meron tayong time interval para mag-connect tayo at mag-send tayo ng message. Kasi kapag ang ginawa natin, for example, is subscribe, follow tayo. Tapos, continuous yung messaging natin, parang wala tayong interval or time, automatic yung LinkedIn mo, mabablock siya. Okay, lalo na bago yung LinkedIn nyo. Kaya make sure na ma-maximize at ma-utilize nyo yung pag-message at the same time, kailangan be mindful na may interval. So, at least kahit siguro 5 message muna and then mamaya palipasin mo yung 1 minute or 2 minutes and then you can send again 5 message. Malinaw. Kasi sayang yung effort nyo na mag-optimize ng profile, mag-post, tapos yung mga kinonect nyo, tapos mababan lang kayo ng LinkedIn. And the worst thing is hindi nyo na ma-retrieve yung nyo, yung profile nyo. So, maging mindful kayo pagdating sa gano'n. Malinaw po. And then, balik tayo sa KPI. And then for a day, so kung 4 hours kayo, the max time or the max connection na pwede natin isend is 50. But make sure na may interval ka. Okay, for example, mag-connect ka ng 50. Tapos hindi ka na magpa-follow up muna. Okay? Kung magko-connect ka naman ng 25, then you can do 25 follow-up. Basta, ano natin, i, ano tayo, maging mindful tayo pagdating sa activity natin sa LinkedIn. Kasi, ang pinaka-reach lang, usually minsan ng bagong LinkedIn account is just 50 activity, including mag-live, mag-follow, mag-send ng connect or ng message. Okay. And then gradually, kapag matagal naman na kayong gagamit ng LinkedIn, ayan, pwede na natin i-max out yan. Usually, pwede tayong mag-send ng connection ng 100. Okay. So, ayun. So, once na, for example, nag-connect ka ng 25 ngayon, ayan, so wala ka pang follow-up, lagay mo 0. Wala ka pang na-book na call, ayan, 0. And then, sa engagement, kapag sinabi natin engagement, for example, ito, ayan, yung like, ayan, ano na yan, engagement na yan. Pero much better if magpo-comment ka sa kanila. Why? Kasi kapag nag-comment ka sa post nila, tulad nito, basahin natin yung post. Ayan. Pero usually, pag mga ganyang mga success story, yung kanilang pinopost, pwede mo sabihin, thanks for sharing. And then, maglagay ka ng emoji.
and then post. So, bakit tayo nag-i-engage or nag-i-leave ng comment sa kanila? Para makita nila itong designation or yung niche mo. Right? So, yan, lead generation. So, whenever na kailangan nila, for example, ng expert to do lead generation, ayan, they will easily see you. Visible ka na sa kanila. So, malinaw yan. So, you can max out yung inyong oras sa pamamagitan nito. Okay? And then, post in profile. Just make sure kahit at least one post a day, ayan, makapag-post kayo about sa SDS, sa inyong profile. Okay? And then, later on, ayan, i-check yan ng mga project managers natin. Malinaw po ba? Ayan, may question po. Vanessa, Ah, Lider. ay, may question ma'am ako. Mm-mm. Kasi di ba Yeah. po kung tulad po kasi ako nag-work ako ngayon sa accounting firm. Mm-mm. Tapos yung pong mga iko-connect ko na tao, mga coaches. Yes. Tapos ang ilalagay ko rin po na company yung lead generation sa profile Yung ko. lead generation, that is your niche kasi you are doing campaign for the SDS company. Okay? So, yun yung ilalagay mo. Okay? So, remember, you are a representative ng SDS. So, that is your internship program. So, you are doing LinkedIn lead generation for SDS. So, um, ayan, kaya kailangan i-maximize nyo or i-utilize nyo, I mean, i-optimize nyo yung inyong profile, just like here. So, pwede mong ilagay yung recent na company mo, but at the same time, ilagay mo kung saan ka currently nag-work, which is yung sa SDS. Kasi Mm. pag nag-message tayo, ayaw natin, yung message natin, nag-respond siya. Tapos may confusion pagdating sa part na i-check niya yung profile mo. Tapos hindi nagtutugma yung message mo sa kanya. So most likely, ayaw nila makipag-deal sa mga ganong klase na tao. Okay. Kasi baka ang isipin niya kung nag-scam tayo. So ayaw natin yan. That's why kailangan i-build natin yung profile nyo doon sa campaign na ginagawa natin, which is nagka-campaign tayo ngayon for SDS. Malinaw ba? So, pwede mo namang ilagay yung accounting dun sa another work experience mo. Basta make sure lang na relevant pa rin sa freelancing services yung accounting. Like for example, ha, pwede mo sabihin na you're keeping track yung mga records, yung gano'n. So that's one thing na pwede mong ilagay as an administrative work. Pero nothing much to do. Basta anything na may kinalaman sa virtual assistant, yan, pwede mo siyang ilagay. Basta relevant siya. Okay? Mm-hmm. Okay, ma'am, thank you po. Edit ko na lang. Mm-mm. Ayun. Thank you. Kasi sooner or later, after ng campaign, after ng internship niyo, pwede nyo na kasi siyang magamit na kayo mismo maging LinkedIn lead generation VA kayo. Ayan. So, Thank you po. yung ginagawa nating campaign sa SDS, you can also offer it na sa mga ibang businesses. Maging mo. Okay. Okay.